Hello guys, good morning. Welcome back again to my channel. So for today's cooking video, magluluto tayo ng steamed pampano. And of course, today's Friday. Ako lang ba? Kami lang ba? Sa pamilya or sa mundong ito na halos nagluluto ng munggo every Friday. So ayun, alam niyo na kung lulutuin natin, steamed pampano at ginisang munggo for today because today is Munggo Friday. So ayun, of course, basic lang ang ating ginisang munggo. Meron lang tayong 1/4 na, tama ba? 1/4 ba to? Yeah, munggo beans. Bababa lang natin siya konti para lumutang yung mga hindi okay na beans. Then, strain. Remove natin yung mga hindi okay na beans na lulutang. Then, lalagyan natin siya sa pot. Pakukuluan natin for siguro for about almost 1 hour, 45 minutes to 1 hour. Then, gigisa tayo ng onions, garlic, tomatoes. Susutay natin yung munggo beans, sasabihin natin doon. Ang ihalo ko guys, hindi ako masyadong fan kasi ng tinapa. Pero masarap si tinapa sa sa ginisang munggo. Ang hinahalo ko sa chicken breast kasi lagi ako may available ng chicken breast pang gisa-gisa. So chicken breast lang yung ihalo natin doon sa ating ginisang munggo. And of course, ang walang kamatayang ampalaya tops. Dahon ng ampalaya. Sa mga bitter dyan, mga iniwan ng ex nila. So yun, anyways. Dahil ang ating steamed pampano, sobrang basic lang nito guys. Papakita ko sa inyo behind the scenes, step by step kung paano natin i-prepare itong ating steamed pampano. And of course, ang ating sobrang basic na ginisang munggo na pwede nyo gawin every Friday sa inyong mga bahay. So, let's do this guys. A few moments later. So yan yung ating steamed na pampano. Masarap siya, maraming ginger sa loob ng mismong pampano natin. Then, topping natin siya ng mga onion leeks, lalo yung mga white na part ng onion leeks natin before natin siya steam. Hindi natin siya lalagyan ng hindi natin siya season ng salt and pepper. As is then, malalasahan natin yung natural flavor na ng ginger na ibibigay doon sa ating mismong fish. So abangan nyo yan guys later. Yan, nilagyan ko siya ng mga onion leeks sa ilalim, yung mga stalks, para hindi siya didikit sa plato pag in-steam natin siya. Okay yung skin niya. Alisin na lang natin siya after steaming. So, ayun guys. Prepare ko muna yung pag-i-steaman natin. So, ayun guys, dahil wala tayong available na steamer na maliit na magkakasya yung pampano natin dahil medyo malaki siya. Actually, may steamer na maliit, electric, pero masyadong maliit, malaking pampano. So, ito na yung gagawin natin steamer. Yan, sobrang laki. Sok na yung ating pampano dyan at sure na pantay yung pagkakaluto niya sa pagkaka-steam niya. So abangan nyo guys, sasama natin later after natin lutuin yung ating ginisang munggo. Step by step tayo, one by one sa pagluluto. So abangan nyo yan guys. So yun, gusto niyo yung ganyan kataas guys? Saka tingnan na tayo. So yun, hinihintay ko lang matapos itong pinapressure natin yung ating munggo. Kasi kasi normal na pagpapakaw ng munggo is sobrang tagal. So para mapabilis, makatipid sa gas, sinasarang ko sa pressure cooker kasama na yung meat, yung onions, yung tomatoes, yung garlic. Then season ko na lang siya after ng
pressure cooker process natin. Pressure rinse process. So ayun guys, ibang style ng pagluluto ito, sobrang minadali, sobrang cooking procedure ng pinamad. So, ayun lang guys, abangan niya. Kaya yun, dahil pressure cooker ko siya, hindi na ako magigisa ng kabati, sibuyas, bawang, or kung ano-ano man. Huwag niyo ako kayo judge guys. Cooking channel ko to, cooking techniques ko to, wala kayong pakialam, gumawa kayong sarili yung procedure. As long as, isa lang din yung kalalabasan, pinadali ko lang yung process ng pagluluto ng munggo. Yun pa lang ang kalabasan, yun pa lang yung magiging lasa. Wala naman na bago. Yung cooking process lang. So, ayun guys, respeto lang. No bashing. So, yun, instead na pasisingawin ko sa dito, ginagawa ko, tinatapat ko na lang siya sa running water. Para hindi na masyado magkalat ng steam, sobrang init ko sa kitchen, kahit may saucepan ka. Sobrang init. So, ayan, tatapat ko lang siya sa running water. Ganyan lang kasimple guys. Magko-cool down na siya, lalabas na ng pusa yung steam niya dahil tinapat ko siya sa running water. Hindi ko na need alisin ito. Ito ganito, mainit yun, sobrang init ng steam nun kapag suminaw na siya. Dalawa may saucepan ko rin guys, may saucepan ako sa wall, may saucepan ako sa mismong tapat ng stove, pero hindi na kinakaya, sobrang lakas ng kalat ng steam. So ayun, okay siya guys, pwede mo siya tanggalin yan. Yung ating munggo. So yan, para pa-healthy tayo, water, then lalagay natin dito sa water yung ating baroka. Yum! So yun, na-season na natin yung ating munggo. Lalagay na natin yung ating daon ng ampalaya. Hugasan na yun guys ha. So, set aside muna natin yung niluto natin yung go. Ngayon, prepreheat tayo ng pan. Mag-brown tayo ng garlic para i-garnish natin doon sa ating steamed pampano. So, preheat tayo ng pan, guys. Add tayo ng oil. Use oil na lang gagamitin natin. Pinagprituhan ko ng chong kawali kahapon. Add ko ng paste. Yan. Oil. Then, i-add ko na yung ating garlic. Hanggat hindi po umilit yung pan, lagyan natin garlic para di siya mabilis masulo.
Pwede yun. I-brown lang natin siya slowly. Oops. So yun, habang nag-brown tayo ng garlic, lalagyan natin dito sa steamer yung ating pampano. Ready for steaming na siya, guys. So, look at that. Oh, perfect, diba? Yan siya dito sa steamer. Then, babalik natin yung cover. Then, lalagyan natin siya ng water. Guys, may nakalimutan pala tayo lagay doon sa ating pampano before natin lagay sa steamer. Kailangan pala may topping na siya na onion leeks. So, prepare natin yung ating onion leeks. Sorry na guys. Kalimutan na guys. Topping natin siya sa ibabaw ng ating pampanosh. Yan. Perfect. Oh my, super bango ng ating steamed pampano. We still have 3 more minutes para matapos yung steaming process. Pero ngayon ipapakita ko na sa inyo kung ano yung tsura niya habang ini-steam. Oh my God! OA. Wow! Oh my God, so delicious! Ito na yung ating okay na? Straight na. Oh, sarap. Yum!